Okay, so welcome to our next week, which is week 3. Okay, our week 3 talks about chemical bonding. Chemical bonding. So what is chemical bonding? So when we say chemical bonding, the joining of two or more atoms together. Okay? Together. From the word bonding, di ba? Bond. Bakit kailangan kaya makipag-bond ang mga elements with other atom? They need to bond with other atoms so that they can be stable. Yan ang goal nila. They need to bond with other elements so that they will be stabilized. Okay? So that they will be stabilized. So kailan natin malalaman kung stable ang isang element? Kapag meron siyang 8 valence electron. Okay? 8 valence electron. Yan. Stable ang isang element kapag meron na siyang 8 valence electron. Example is this one. Before that, we will discuss what is Lewis dot structure. Okay, Lewis dot structure. Kapag sinabing Lewis dot structure, we will illustrate the structure of an atom. Makikita mo kung ilang valence electron, and that is the number of valence electron. Example is xenon. Okay, ano nga ba ang group number ni xenon? Okay, saan si xenon? Ito, di ba? Pang ilang group ba to? Di ba? Group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, group 6, group 7, group 8. Nasa group 8 siya. So, ibig sabihin, meron siyang valence electron na 8. Okay, VE. So, paano natin to i-illustrate? So, ganito. Isulat mo lang yung symbol niya na XE. Tapos, lagyan mo ng 8 dots each corner. So, magbilang ka ng 8 dots. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, so yan ang Lewis dot structure ng xenon. Sabi natin, para maging stable ang isang element, kailangan niya ng 8. Ngayon, stable ba itong xenon? Yes. Bakit? Kasi 8 na po ang kanyang valence electron. So 2, 4, 6, 8. So that is the Lewis dot structure of xenon. Okay, another example is carbon. Okay, carbon. Ano ang group number ni carbon? Okay, dito si carbon, di ba? Sa group 1, group 2, group 3, group 4. Nasa group 4 si carbon, ibig sabihin meron lang siyang 4 valence electron. So gagawin natin yung Lewis dot structure niya ulit. So the symbol of carbon is C. Lagyan mo siya ng 4 na dots. So 1, 2, 3, 4. Okay, so that is the correct structure or correct Lewis dot structure of carbon. Now, is carbon stable? Hindi, kasi 4 lang. So anong gagawin niya para maging stable? Makipag-bonding siya sa other elements so that this carbon element will be stabilized. So that is the goal, or that is why chemicals or elements need to bond with other element, and that is chemical bonding. Now, there are two types of chemical bonding. We have your ionic compound or ionic bonding. Okay, ionic bonding and covalent bonding. But we will start first for ionic bonding. Ano bang ionic bonding? Bonding between metal and non-metal. Metal plus non-metal. Okay, metal plus non-metal. So, usually, positive lagi si metal element. Negative naman lagi si non-metal element. Ang tawag sa positive na yan ay cation. Ang tawag sa negative na yan ay anion. Okay? And ionic bonding is the transfer. Okay? Transfer of element. Okay? Transfer of element. That is ionic bonding. Your metal, they are always the giver of electron. And your non-metal are the one who acceptor, or who accepts the valence electron. Okay, so how do we show the bond formation of ionic bonding? Let's start with the first element or first example, NaCl. Okay, lagay mo dito, bond formation. This is charges and chemical formula. Okay, so paano gagawin ang bond formation ng NaCl? So gawin mo muna yung kanilang Lewis dot structure. So isulat mo Na tapos Cl. Ilang dots ang meron kay Na? Or ano ang group number niya? Diba ito? Nasa group 1, ibig sabihin isang dot kasi group 1. 1 dot. Si Cl, anong group number siya? This is Cl. This is group 7. Okay, ibig sabihin maglagay ka ng 7 dots. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ngayon, ang gagawin ni Na is metal, diba? Na is metal, Cl is your non-metal. At kapag sinabing metal, okay, metal, they are the giver. Silang nagbibigay. Ang non-metal, silang acceptor. Silang kumukuha. So, anong gagawin ni Na dito? Ibibigay niya, ita-transfer niya kay Cl kung saan yung walang kapartner na dots. Okay? Yung walang kapartner na dots. Di ba nag-isa lang to? Di ba nag-isa lang yan? Wala siyang kapartner. Kaya dyan ibibigay ni Na yung kanyang
valence electron. Ngayon, i-check na natin kung stable si Cl. So, 2, 4, 6, and 8 since na-transfer na yung isa. So, that is already stable. So, that is about bond formation. Next, para naman ang charges. Ngayon, isulat mo lang tong Na sa loob ng bracket. Okay? Yung nagbibigay, siya lagi ang positive, yung metal. So, lagay mo positive. Ngayon, ilan ang kanyang binigay? Ilan bang binigay niya? Isa lang, di ba? So, there is positive 1. Pero kapag 1 na, wag mo na siyang ilagay. Automatically, may 1 na kasi yan. Next, we also have your Cl. Your Cl, ilan ba ang kinuha niya? Di ba? Isa, coming from Na. So, negative. Ang Cl, or kung sino man ang non-metal, siya lang yung magiging negative. So, there is only 1 numerical value kasi isa lang ang kinuha niya. That is negative 1. At kapag 1, wag na siyang isulat. Now, what is its chemical formula? Kopyahin lang itong Na and Cl. So, NaCl. That is the answer for this first example. Okay? Let's have another example. Okay, next example is magnesium and chlorine. Okay, magnesium and chlorine. The same, ang symbol ng magnesium ay Mg, ang symbol ng chlorine ay Cl. Ano ang group number ni Mg at Cl? Nandito si Mg, this is group 2, ang Cl ay 7. So, dalawang dots si Mg, okay, at 7 kay Cl. 4, 5, 6, 7. Just like what I've said, si metal ang nagbibigay, saan ito pupunta? Pupunta niyo yung walang kapartner. Okay, ito. Okay. Ngayon, anong gagawin dito sa extra? Dapat si metal, ibigay niya lahat yung mga dots niya, ibigay niya lahat yung mga valence electron niya. So, saan niya to ibibigay? Kung saan niya to ibibigay, wherein lahat is may kapartner na. So, ang gagawin dyan, mag-a-add ka ulit ng isang Cl. Okay, sa isang Cl, di ba 7? 6, 7. So, saan ang walang kapartner? Okay, doon naman niya ibibigay. And when you check it, it's already 8, 2, 4, 6, 8. Ito din 2, 4, 6, 8. Okay, so that is the bond formation of Cl. Next, the charges. So, ano ang charges? Okay, ganun din, sulat mo Mg. Okay, Mg. Sa isang Mg, ilan ang binigay ni Mg? Sa isang Mg, ilan ang binigay niya? Isa, tsaka dalawa. So, ilagay mo 2 positive. Okay, di ba laging positive si metal? Mg is your metal, Cl is non-metal. The same next process is, meron din tayong Cl. Ilang Cl ang nakikita mo? Dalawa, di ba? So, lagyan mo ng dalawa dito. Coefficient niya. Ngayon, anong magiging charge ni Cl? Sa isang Cl, ilan ang kinuha niya? Okay, di ba? Isa ang kanyang kinuha. So, ang magiging charge niya ay negative 1 or simply negative. Kasi wag na natin isulat yung 1 kasi automatically may 1 na siya. So, ano magiging chemical formula? Chemical formula. So, isulat mo ulit Mg. Okay, eto. Disregard mo na itong mga charges. Okay, next Cl. Lagay mo Cl. Ngayon, as you can see, meron may coefficient si Cl. So, saan ito mapupunta? Magiging subscript niya. So, isulat mo 2. Itong 2, galing dito. Okay? Bakit walang subscript si Mg? Kasi 1 automatically. So, kapag 1, wag na kasi isulat. So, automatically, may 1 dyan. So, that is the final answer. Okay? That is all about week 3, ionic bonding. So, you can try this at home. These are some examples that you can try, that you can practice. And I will send to you the answer for this so that you can check whether your answers are correct. So, that's the end of our week 2. I mean, week 3 topics. Okay?